Katrina, hindi pumasok yung padala mo ngayong buwan. Malambing pa rin ang boses ng biyenan ko. O mas tamang sabihin, nakukunwari siyang malambing. Dahil ngayon, kitang-kita ko na ang patalim na nakatago sa likod ng malumanay niyang tono. Tininang ko ang account ko. Hanggang kahapon, walang pumasok na pera sa kanya. Naintindihan ko namang busy ka. Patuloy niya. Pero kung ang manugang ko na nga ang hindi sumisipot sa mga family reunion, tapos titigil pa siya sa pagtulong sa pamilya. Medyo nakakasama naman yata ng loop. Diba? Nanginginig ang kamay kong, may hawak ng cellphone. Ipaiwusa. 0 pesos. Iyan ang halagang buwan-buwan kong tinatransfer sa biyenan ko. 10 taon, 120 transfers, at ngayon, alam ko na kung saan napunta ang lahat ng perang iyon, sa isang VIP maternity suite sa St. Luke's BGC na umabot ng kalahating milyon. Sa down payment at interior design ng isang high-end condo at cafe. Ang perang pinapadala ko sa biyenan ko ay ginamit para buhayin ang anak ng asawa ko sa ibang babay. At para pondohan ang bagong buhay ng babaeng iyon. Mama Anita. Nakakagulat kung gaano kakalma ang boses ko. Hindi man lang nanginig. Hingin ninyo po ang perang iyan. Sa bago ninyong manugang, bumaksak ang nakakabinging. Katahimikan sa kabilang linya, wala silang alam. Wala silang kamalay-malay na alam ko na ang lahat, ang ospital, ang kondo, ang cafe. Dahil alam ko na ang bawat detalyen nakakadiring panolokong ito. Malamig na parang yelo kong pinakplanuhan ang paghihiganti ko. Akong nga pala si Katrina Santos, 38 years old. At mayari ng sarili kong IT company sa BGC. 32 taong gulang ako nang itayo ko ang kumpanya. 6 na taon na ang nakalipas. 4 na taon na kaming kasal noon ng asawa kong si Derek. Gumawa ako ng isang software program para sa inventory and warehouse management. At naging mas in demand ito kaysa sa inaasahan ko. Ang kumpanyang nagsimula sa isang maliit na opisina. Ngayon ay naging isang matibay na negosyo na may higit 50 empleyado. Habang lumalaki ang kumpanya, lalong nahimagulo ang buhay ko. Umalis ako ng bahay bago pa sumikat ang araw. At umuwi akong 10 oras ng gabi. Meeting sa mga kliyente. Product development. Negotiations. Sa mga investors. Araf-araf. Parang nasa giyera ako. Kaya natural lang. Anti-unti na rin na. Akong nawalan ng oras sa mga family events ng asawa ko. Pasko at Holy Week. Sinusubukan ko pang sumingit. Pero ang mga death anniversary, ang mga kamag-anak o birthday ng mga tito at tita, madalas ay hindi ko na napupuntahan. At sa tuwing mangyayari iyon, tatawag ang biyenan ko Katrina. Huwag mong kalimutan. Sa Sabado ang death anniversary ng lolo. Sorry po, Mama Anita. Pero hindi po talaga ako makakapunta ngayong weekend. Nataon kasi sa isang napaka-importanteng meeting sa kliyente. Oh, naintindihan ko na busy ka. CEO ka kasi. Wala tayong magagawa. Pero dahil hindi ka makakapunta, siguro naman pwede kang magbigay ng kaunting suporta para sa status ng asawa mo. At para makatulong sa pamilya. Di ba, laging malumanay ang tono ng biyenan ko. Hindi siya nanunumbat o naniningil. Ipapalala lang niya kung ano ang obligasyon ko bilang manugang dahil nakukonsensya ako. Tumatango na lang ako. Makano po ba ang kailangan ninyo naku? Alam mo naman.
Laging magastos sa pamilya. Pero dahil CEO ka naman na, tingin ko nga 150,000 pesos a month ay sapat na. Para hindi na ako mamroblema sa mga gastusin sa bahay at sa mga kamag-anak natin. Ganun nagsimula ang mga automatic bank transfers na tumagal ng 10 taon. Bawat buwan, tuwing 25, kusa nang nababawa sa account ko ang 150. 000 pesos. Papunta sa account ni Mama Anita. Noong maunang taon, okay lang sa akin. Normal lang naman sa kulturang Pilipino ang tumulong sa magulang ng asawa. At dahil hindi ko sila mabigyan ng oras, naisip ko na ang pagpuno nito gamit ang paraay ang tamang solusyon. Pero habang tumatagal, naramdaman kong may mali. Mag-isa lang namang nakatira ang biyenan ko sa isang lumang bahay sa Quezon City. At ang 150, 2,000 pesos kada buwan ay sobra-sobra para sa marangyang buhay ngang isang senior citizen. Pero paminsan-minsan, tatawag pa siya para humingi na dagdag kailangan kasing palitan yung tangke ng tubig. O kaya, may sasabihin siyang grand reunion ng mga kamag-anak at hihingi ng ekstrang padala. Noong unang bahagi ng 2025, naghahanda ang kumpanya para sa launching ng isang bagong produkto. Malapit na naming makuha ang kontrata sa isang malaking logistics center. Kaya halos, sa opisina na ako nakatira. Noong araw na iyon, inabot ako ng 2:00 ng madaling araw kasama ang development team. Umilib lang ako sa sofa sa opisina ko. At pagdating ng 7:00 umaga, nagayos na ako para sa early meeting ko. Saka tumawag ang asawa kong si Derek. Anan, may dinar ako mamaya, kasama na mga kliyente. Gagabihin ako. Okay. Good luck. Mag-ingat ka sa pag-drive. Kasama ko na si Derek simula nang itayo ko ang kumpanya. Nagsimula siya bilang sales manager. At noong lumaki na ang negosyo, biniyang ko siya na pwesto bilang PR director. Sa totoo lang, wala naman siyang malaking nayambak o napatunayan sa trabaho. Pero para lang walang gulo sa pamilya. At dahil asawa siyang CEO, naisip kong kailangan ko siyang bigyan ng magandang posisyon. Kinahaponan ngang araw na iyon, nangyari ang huling negosasyon para sa malaking kontrata. Napaka-importante ng meeting, kaya nandun ako. Pati na ang mga personnel mula sa sales at development departments. Nandun din si Derek bilang director. Nang matapos ang meeting, inabutan ako nung calling card nung representative nung kliyente. Ma'am Katrina, salamat sa magandang proposal ninyo. Pag-aralan namin ito at babalikan namin kayo next week. Biglang suminghit si Derek. Sir Ian, ako po ang nag-set up ng sistema ng kumpanya namin simulat sa pool. Yung technical side. Sa development team. Iyan. Pero yung buwang, business model. Ako ang nag-build. Natihilan ako. Kahit kailan. Hindi nakialam si Derek sa planning at wala siyang alam sa development. Pero hindi ko naman pwedeng ipahiya ang asawa ko sa harap ng kliyente. Ngumiti na lang ako at nanahimik. Pagbalik namin sa opisina, pumasok ang chief accountant naming si Sarah sa kwarto ko. Medyo nag-alangan siya. Ma'am Kat, may time po ba kayo? Yes. Sarah, ano yun ni-reconcile ko po kasi? Yung mga corporate credit cards ngayong buwan. At may napansin po akong medyo kakaiba. Inabot sa akin ni Sarah ang tablet.
Naka-display. Doon ang statement ng corporate card ni Derek. May ilang charges po sa card ni Sir Derek sa mga mamahaling restaurant sa BGC na naka-file as representation expenses. Pero samgadates po na iyan. Nakapag-submit na ng resibo yung ibang departments para sa same clients. Bal, nadoble po yung charye. At saka po, itong Managa binili sa Managa Baby Boutique. Hindi ko po maintindihan kung para saan ito. Hindi po ito pasok sa representation expenses. Tinitigan ko ng maigi ang screen. Isang high-end clinic sa Rockwell. Isang baby fair exhibition. Isang premium store ng mamahaling stroller. Pawang personal. Nagastusin ang nandun. Ako na ang bahala rito. Salamat. Sarah. Yes po. Ma'am Kat. Nang lumabas si Sarah? Matagal kong tinitigan ang statement. May malakas na kutob sa loop ko na may kakaibang nangyayari. Pero pinilit kong iwaksi ang isiping iyon. Gusto kong maniwala na hindi gagamitin ng asawa ko ang pera ng kumpanya para sa personal niyang buhay ng patago. Nang umuwi ako, ng gabing iyon. Nasa bahay na si Derek. Nakasandal sa sofa at nanonood NKV. Maaga ka yata ngayon. Oh! Mabilis lang natapos yung dinner namin ng kliyente. Tiningnan ko na pala ang mga corporate card statements. Ang ngayon, may mga kakaibang transactions. Nawala mo ba yung card mo? Zaglit na nanigas ang mukha ni Derek. Pero agad din siyang ngumiti na parang walang nangyari. Yun ba may emergency kasi yung isang kliyente? Kailangang bumili ng gamit. Kaya kinaskas ko muna yung card ko. Binayaran din naman nila agad ng cash. Pati ba yung mga gamit pang baby o? Nanganak kasi asawa niya. Binilhan ko na rin ng regalo galing sa kumpanya. Masama ba? Hindi na ako nagtanong pa. Noong gabing iyon, pinili kong maniwala at magbulag-bulagan. O mas tamang sabihin, gusto ko lang talagang takasan ang katotohanan. Kinabukasan, tumawag ang biyenan ko. Katrina, death anniversary ng tito na asawa mo ngayong Sabado. Makakapunta ka ba, Mama Anita? Pasensya na po pero hindi po talaga pwede ngayong weekend. May hinahabol po kaming kontrata kaya kailangan ko pong pumasok kahit weekend. Sabagay, wala tayong magagawa. Big boss ang manugang namin Pero siyempre, kailangan pa rin nating irespeto ang mga patay sa pamilya. Kaya baka pwede mong dagdagan ng konti yung padala mo? Para sa pakain sa mga kamag-anak, magkano po ba ang kailangan maraming uwing kamag-anak Kaya siguro, mga 75. 0. Pesos puwede na. Sige po. Ita-transfer ko na lang. Pagkababa kong telepono, nag-transfer ako agad. Sa regular na 150. Ling-ling-ling. Nadagdagan pa niya 75. Ling-ling-ling. Lahat-lahat. Liambay asawu. 5 pesos ang naibigay ko sa mga kamaanak ng asawa ko. Ganon lumipas ang ilang buwan ng 2025. Lulong ako sa trabaho. Habang si Derek ay nagpapakasarap sa pagiging director niya. Tumatawag ang biyenan ko minsan sa isang buwan. At walang palya ko siyang pinapadalhan ng pera, pero nung araw 120 na automatic transfer ko. Bigla akong napaisip. Magkano na ba talaga ang naipadala ko sa loob ng 10 taon? Kinuha ko ang kalkulator ko. Ipawusa. 0 pesos per month times 10 years. Ayon ay 18 milyong piso.
At kung isasama pa yung mga ekstrang padala, tuwing may okasyon at death anniversary, ihit 20 milyon pesos na ang lumabas sa bulsa ko. Sa 20 milyon pesos, makakabili na akong magandang kondo sa BGC. O baka higit pa sa isa. Pero kahit minsan, hindi ko man lang inusisa kung saan talaga napupunta ang pera. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame. At biglang, pumasok sa isip ko yung statement and card ni Derek. Magamit pang baby. Mamahaling klinika. Fine dining restaurants. At eng 150. Pasing pasos na buwan-buwang kinukuha ng biyenan ko. Parang may koneksyon ang lahat. Pero wala akong sapat na ebidensya. Gayunpaman, sumikip ang dibdib ko. Unti-unti nang nakakahugis ang katotohanang matagal ko ng pilit na tinatanggihan. Pagdating ko sa opisina kinabukasan, una kong ipinatawag si Sarah. Sarah, puwede mo bang ilabas lahat? NG statement, NG mga corporate cards natin for the last 2 years at pakitutukan mong maigi yung card. Ni Sir Derek, yes. Ma'am Kat, may problema po ba? Wala naman. Gusto ko lang makpa-internal audit. Tumango si Sarah at lumabas. Pagsapit na hapon, isang makapal na folder ang bumungat sa ibabaw ng lamesa ko. Pagbukes ko pa lang, ramdam ko na. Malalaman ko na ang mga bagay na matagal ko nang pinagpipikitang mata. Pero hindi ko inasahan kung gaano kalupit ang panlolokong ito. Isang buong linggo kong pinaaralan ang folder na iyon. Halos hindi na ako matulog. Sa umaga, inaasikaso ko ang trabaho. At sa gabi, nakaharap ako sa laptop. Tinatrack ang bawat galaw ng pera ni Derek. Inilagay ko ang lahat sa Excel petsa, lugar, at halaga para makita kung may pattern. Sunod-sunod na lumitaw ang mga kababalahan. Ang mamaharesibong haling, sa mahamamahaling, Italian restaurant, sa BGC. Madalas na kinakaskas pagkatapos ng alas 8 ng gabi tuwing weekdays. Pero nang i-cross-check ko, ito sa schedulang mga meeting na inireport ni Derek. Lahat ng business dinners niya ay natatapos bago mag-alas 5 ng hapon. Sino ang kasama niyang kumakain mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi? Mas nakapagtataka, yung nga biniling gamit pang baby. Mamahaling stroller na nakakahalaga ng Hainer. 000 pesos. Crib at nursery furniture na 60. Ling-ling-ling. Imported na car seat na 35. Ling-ling-ling. Ang daming malalaking purchases na sunod. Sunod na nangyari mula nung Setyembre hanggang early this year. Tandang-tanda ko ang panahong iyon. Bandang Setyembre last year. Biglang, tumawag, ang biyenan ko? Katrina. Kailangan nating ipayos yung bubong at water pump sa rest house sa Tagaytay. Masyadong mahal yung materyales ngayon. Pasensya na. Pero baka pwede mong dakdagan ng 50. Null si po. Mama Anita. Ita-transfer ko po ngayon. Noong Oktubre at Nobyembre. Nagpadala pa akong ekstrang para sa iba't ibang mga dahilan. At saktong-sakto ito sa mga buwan kung saan namimili. Si Derek ng mga gamit pang baby. Parang nahulog ang puso ko. Pero hindi pa rin ako sigurado. Baka naman regalo lang niya iyon sa anak ng kliyente o sa pamangkin niya. Kailangan ko ng solidong ebidensya. Kinabukasan, inilista ko ang mga restaurant na pinakamadalas ay charge ni Derek bilang representation expenses. Isang sikat na fine dining Italian resto sa BGC High Street ang laging lumalabas. Hinanap ko ang Instagram page nila. Matagal kong scroll ang feed nila hanggang sa napatigil
ang daliri ko. Post nila noong Nobyembre last year. Picture ng pagkain na may caption, "Dinner with special guests at our restaurant." Sa isa sa mga pictures. Sa background. Medyo malabo pero kitang-kita ang isang pamilyar na pares. Ang lalaki ay si Derek. Ang babae, sa tabi niya, ay bata at maganda. Nakahawi ang mahabang buhok nito sa isang balikat. At nakatawa habang nakatingin kay Derek. Sa gitna nila, may nakasinding kandila at mga baso ng wine. Nanginik ang mga kamay ko. Pero nag-screenshot ako. Sinasabi ko. At ipinagpatuloy ang paghahanap. Halos hindi inu-update ni Derek ang sarili niyang social media. Kaya sinimulan kong i-stalk ang mga accounts ng empleyado, kliyente, at mga mutual friends namin. At doon, nahanap ko ang pinakamalupit na ebidensya. Post iyon ngang isa sa mga kliyente namin noong Disyembre. Ang kapsyon, "Congrats sa opening ng cafe," ng bestie ko sa mga pictures. Nakadokumento ang grand opening ng isang sikat na brunch cafe. Nang makita ko yung picture sa ribbon cutting, halos tumihil ang paktibok na puso ko. Nakatayo si Derek sa tabingang batang babay. At makasama nilang hawak ang gunting. Siya yung babae sa restaurant. Ang laking ngiti nila. Habang nakpapalakpakan ang mga tao sa paligid. Ang panggalan ng Cafe Brunch with Alisa. Sinimulan kong basahin ang mga comments. Congrats. Finally natupad din ang pangarap mo, ang swerte naman. Ang supportive ng baby daddy sa lahat ng bagay. Ano bang magandang i-gift sa opening pang cafe ba? O pang baby na lang? Ang salitang baby daddy ay bumaon sa utak ko. Binitawan ko ang cellphone ko at matagal na naniga sa kinaupuan ko. Blankong-blanko ang isip ko. O mas tamang sabihin, lahat ng pirasong puzzle ay biglang nakaduktong-duktong sa isang malinaw na litrato. Ang pambababae ni Derek. Isang anak. At ang cafe na ipinangalan sa babaeng iyon. Nanginginig ang mga daliri kong nag-search sa pangalan ng cafe. Nasa ground floor, ito ng isang bago at exclusive na kondo sa Rockwell. Napakabigat ng renta sa lugar na iyon. Base sa mga pictures ng interior. Halatang ginastusan ng malaki ang disenyo para makapagbukas ng ganyang klaseng cafe. Kailangan mo ng at least 5 to 8 million pesos. Sa sweldo ni Derek. Imposible iyon. Ang sahod niya sa kumpanya ay nasa 150,000 pesos lang. At halos naubos iyon sa sarili niyang mga luho. Saan galing ang pera? Naalala ko ang biyenan ko. 150,000 pesos buwan-buwan. 10 taon. Walang palya. At yung mga walang tigil niyang pahingi ng dagdag. Na mas dumalas pa nung huling bahagi ng nakaraang taon. Binuksan ko ang laptop ko at tiningnan ang transaction history ng bangko ko. Kinuwenta ko lahat ng napunta sa biyenan ko. Mula Setyembre hanggang Pebrero. Bukod sa regular na padala. Nagbigay ako sa kanyang extra na halos 350. 0 pesos. At ang timing na ito, eksaktong-eksakto, sa panahong namimili, si Derek ang gamit ang bata at nakpapatayo, ang cafe, pakiramdam ko. Bibigay na ako anumang oras? Toto ba ibinigay ng biyenan ko ang pera ko sa kabit ng anak niya? Hindi. Wala pang patunay. Baka nakataon lang. Kailangan ko pangang mas maraming ebidensya. Kinabukasan. Ipinatawag ko ulit si Sarah. Sarah, bukod sa corporate car, may mani-reimburse ba si Sir Derek sa kumpanya na nakapangalan sa kanya? Nakapangalan sa kanya po. Wait lang po. I check ko.
Makalipas ang 10 minuto. Bumalik siya. Ma'am Kat, noong November last year, may resibo po ng replacement ng windshield para sa service car ni Sir Derek. Pero di ba po, nasa out of the country business trip siya noon. Nagtaka rin ako doon dati. Tinanong ko siya tungkol doon. At ang sabi niya, ibinigay niya sa isang valet parking tapos dun daw nagasgasan. Hindi ko na inusisan noon. Valet parking habang nasa abroad siya upo. Nagtaka din po ako. Pero ang confident po kasi niyang mag-explain. Tiningnan ko ang records ng biyahe ni Derek nung November. Lumipat siya papuntang Singapore para sa isang 5-day exhibition. Pero ang ideya na umikot-ikot sa Manila ang service car niya habang nasa abroad siya. Imposibleng mangyari iyon. Sarah, meron ba tayong records? Nung GPS tracker ng sasakyan, niya nung nga panahong iyon hanapin ko po. Kalahating oras ang nakalipas. Nasa harap ko na ang logsheet ng ruta. Sa loop kang 5 araw na sinasabing nasa Singapore si Derek. Araw-araw na nakaparkang service car sa harap ng VIP maternity suite sa St. Luke's BGC, Uerumatam. Luke's, pagkakita ko sa pangalan ng ospital. Naintindihan ko na ang lahat. Nobyembre ang buwan kung kailan pinangana ang bata. At si Derek. Ginamit ang palusot na business trip para mag-alaga sa kabit niya at sa bagong silang na sanggol. Gamit ang sasakyan ng kumpanya ko, hinanap ko sa Google ang presyo ng maternity package nila. Isa iyon sa pinakamahal na ospital sa Pilipinas. Ang magstay sa VIP suite ng ilang araw ay abutin ng halos kalahating milyon. Sino ang nagbayad? Wala akong access sa bank statements ng biyenan ko. Pero alam ko sa sarili ko. Ang perang pinapadala ko ay pinangbuhay sa kabit ngang asawa ko at sa anak nila. Pag-uwi ko ng gabing iyon, wala akong sinabi kahit isang salita kay Derek. Kumain akong hapunan tulad ng dati. Nanood and TV, tulad and dati. At humiga sa kama, pero hindi ako dinalaw ng tok habang pinapakinggan ko ang pagilik ni Derek. Napaisip ako, ano kayang tumatakbo sa isip ng taong ito? Ano kayang pakiramdam na magpalaki ng anak sa ibang babae? Gamit ang perang pinahirapan ng legal na asawa mo at yung biyenan ko. Anong klaseng sikmura meron siya para tanggapin ang pera ng manugang niyang nakokonsensya? Tapos gagamitin lang pala para pondohan ang pambababae ng sarili niyang anak. Tumulo ang mga luha ko. Pero hindi ako umiyak ng malakas. Hindi dahil natatakot akong magising siya, kundi dahil ayokong ipakita sa walang kwentang lalaking. Ito ang kahinaan ko, kinaumagahan. Imbes na dumiretso sa opisina, pumunta ako sa Jaffe, ang brunch with Alisa. Nasa ground floor ito ngang isang sikat na kondo malapit sa ilog. Pagkabukas kong pinto, sumalubong sa akin ang malambing na tuktok ng jazz. Classy. Mukhang mamahaling interior. Isang wall na punong halaman. At mega, kute na designer decors sa bintana. Nasa likod ng counter ang babay. Sa personal, mas mukhang bata si Alisa kaysa sa Instagram. Mga 30 years old. Hindi tataas doon. Sinalubong niya. Akong napakatamis ng ngiti. Welcome po, may kasama po ba kayo? Wala. Ako lang. Dito po kayo sa table na ito. Umupo ako malapit sa bintana. Nakunwari akong nakbabasa ng menu. Pero ang totoo, inobserbahan ko ang buong cafe. Napatitig ako sa isang naka-frame na picture sa pader. Picture nung grand opening. Si Derek at Alisa, makasamang pinuputol ang ribbon. Punong-punong ngiti.
Nanginig ang kamay ko. Pero pinanatili kong blanco ang mukha ko. Ready na po kayong mag-order, lumapit si Alisa. Isang Amerikano. Please. Right away. Ma'am. Habang nagtitimpla siyang kape, pinakmasdan ko ang bawat detalye. Mamahaling espresso machine. Imported na mga tasa. Social na pastry display. Lahat ng ito ay itinayo gamit ang pera ko. Parang pinakaitan ko ang sarili ko. May bigay lang sa pamilya ng asawa ko. Dumating ang kape. Enjoy your coffee po? Salamat. Uminom ako. Masarap ang kape. Pero napakapait ng pakiramdam sa dibdib ko. Paglabas ko ng kafe. Buo na ang desisyon ko. Hindi na ako magbubulag-bulagan. Hindi na ako maktitis. Ngayon, oras na para mangolektang ebidensya. Hindi emosyon. Kundi facts. Hindi hinala. Kundi makadokumento. Ibubunya ko ang tunay nilang kulay. At babawiin ko ang lahat ng ninakaw nila sa akin hanggang sa huling sentimo. Sa sumunod na linggo, maingat at detalyado akong nangalap ng ebidensya. Pinatay ko ang emosyon ko at kumilos na parang humahawa lang isang komplikadong business project. Una, nahanap ako ng law firm. Nahanap ako ng mga magagaling na abogado para sa annulment at legal separasyon. At napili ko si Ate Mike Ramos. Nakilalang expert pagdating sa mga kaso nung mayayamang business owners. Nang mag-meet kami sa opisina niya, kalmado pero mukhang napakatalim ng isip ni Ate Mike. Ma'am Katrina, kwento ninyo po. Paano ko kayo matutulungan? Inilatak ko sa lamesa ang lahat. Nege materials ko. Ang mga corporate card statements ni Derek. GPS logs. Screenshots mula sa social media. At ang history ng bank transfers ko sa biyenan ko. Ang katotohanang ng babae ang asawa ko ay malinaw na malinaw na. Ano po bang eksaktong gusto ninyong mangyari? Hindi lang po legal separation ang habol ko. Gusto ko pong malaman ng eksakto kung saan napunta ang perang ibinigay ko sa biyenan ko. Tumango ang abogado. Kailangan nating kumuha ng access sa bank history ng biyenan ninyo. Pero ayon sa bank secrecy law, mahirap itong gawin nang wala siyang pahintulot. Maliban na lang kung may court order. Wala na po bang ibang paraan pwede nating i-trace ang daloy ng pera mula sa mismong kabit? Kung mapapatunayan nating may malalaking halaga na pumasok sa accounts niya galing sa biyenan ninyo. Sa proseso ngaso, pwede tayong mag-file ng supina para mailabas ang bank statements. Ano pong kailangan nating gawin para diyan? Simulan natin sa background. Check sa negosyo ng babae. May cafe daw siya. Tama opo. Sa Rockwell. Nag-open nung December last year. Binuksan ni Mike ang laptop niya at nag-search sa mga databases. Okay. Alisa. 33 years old. Naka-register ang business name last November. Base sa laki ng cafe. Mukhang malaki ang kapital na inilabas. Mga magkano po kaya? Estimate ko. Mga 5 to 8 million pesos. Para sa ganyang klaseng cafe. Malaking investment. Iyan. 8 million pesos. Sa sweldo ni Derrick. Ay imposible talaga. Saan galing ang pera? Ate Mike, pwede po bang malaman kung sino ang nagbayad sa ospital? Medical institution po iyon. Sakop ng patient privacy. Pero pwede tayong gumawa ng gramo formal request. Kahit malamang hindi nila ilalabas ang pangalan ng nagbayad kung walang utos galing sa korte. Pahuwi ko.
ay pinakpatuloy ko ang pahuhukay. Pumunta ako sa website ng Sen. Lux. Ang VIP maternity package para sa pangganganak at recovery room ay abot ng nasa kalahating milyon patas. Kung nanganak siya noong Nobyembre, ibig sabihin nakastay siya hanggang early December. Tiningnan ko ulit ang mga transfer ko kay Mama Anita. Oktubre last year regular, na 150. 0, 0, 0 pesos. Plus extrang. 50. 000 para sa water pump. Nobyembre regular na 150. 0, 0, 0 pesos. En plus extrang 75. 5 rublo-lubulon. Para sa pakain sa kamag-anak. Total na sobra. Sa normal cent. 25. Antohandro da antohan niya. Antohandro 2 buwan. Siyempre. Hindi ito sasapat para sa buong bill sa ospital. Pero malinaw na parte ito NG pambayad ng gabing iyon. Pinakiusapan ko si Sarah. Sarah, puwede mo bang i-check yung mga corporate expense requests ni Sir Derek? Kung saan siya nagpapareimburse ng cash o nagbabayad sa mga suppliers, Ma'am Kat. Hindi ko po pwedeng i-check ang personal accounts niya. Pero pwede ko pong ilabas yung mga liquidation reports niya kung saan siya kumukuha ng petty cash at nagre-reimburse mula sa pondo ng kumpanya. 2 araw ang nakalipas. Pumasok si Sarah sa opisina ko na may halong kaba sa mukha. Ma'am Kat? Ang dami pong kahina-hinala rito. Binuksan ko ang file. Kumuha si Derek ng mga cash advances na bulto-bulto. Purchase of GCash load. Sodexo passes for client giveaways. 200. 0, 0, 0 pesos. Sponsorship para sa PR events. 150. Ling-ling-ling. Marketing materials. 100. Ling-ling-ling. Kung totoong nakarating sa mga suppliers ang perang ito, mahirap nang itrace. Dahil ang mga resibo niya ay puro kulang o kaya naman mukhang peke at gawa-gawa lang. Sarah, kailan nagsimula ang ganitong kalalaking withdrawals? Since second half po ng last year. Dati naman po, wala siyang ganitong kalalaking charges. Second half ng last year, ang panahon kung kailan nabuntis, si Alisa at nagayos ng kafe. Hindi ko na kaya ito. Pero maga pa para ipitin si Derek sa pader, kailangan ko enhuling. Pinakamalakas na alas, kinabukasan. Nakatayo ako sa harap ng isang luxury condo building. Malapit lang sa cafe. 5 minuto lang ang lalakarin. Nahanap ko ang address dahil sa mga location tags sa social media. Lumapit ako sa guard at nagpanggap na delivery rider. Dito po ba nakatira? Si Ma'am Alice sa unit 124 po. Opo. Tama. Pero wala po siya ngayon. Nasa cafe po niya siya madalas pag ganitong oras. Unit 124. Tinandaan ko. Pag-uwi ko. Ni-research ko ang bentahan at upahan sa kondo na iyon. Ang bentahan ng unit doon ay nagsisimula sa 30 million pesos. Ang renta, iba'y wusu. 000 pesos a month. Kahit kailan. Hindi ito kakayanin nege bulsa ni Derek ng gabing iyon. Habang nagluluto akong hapunan. Dumating si Derek mula sa opisina. Kat, kamusta ang mga meetings mo today? Okay naman. Ikaw, great din. Ang ganda ng negotiations namin sa client. Kasinungalingan. Tiningnan ko mismo ang kalendaryo niya. Wala siyang kahit anong meeting noong araw na iyon. Talaga? That's good. Hindi na ako nagtanong pa.
Tahimik kaming kumain. Nagugas akong pinggan at umaktong parang normal ang lahat. Pero sa loob ko, nagumpisa na ang countdown. Halos kumpleto na ako. Ang pambababae ni Derek. Ang bata. Ang cafe. Ang kondo. At ang daloy ng na nakakonekta sa mismong kumpanya ko. Isa na lang ang kulang patunayan na ang biyenan ko ang mismong nakpasa. Ang pera ko kay Alisa, kinaumagahan. Tinawagan ko ang abogado ko. Ate, Mike, paano kaya kung tanungin ko na lang ng diretsahan ang biyenan ko, hindi ko po nire-recommend iyan. Baka mataranta siya at mag-umpisang magbura ng ebidensya. Anong gagawin natin? Sapat na po ang maebidensya natin ng pambababae para sa legal separation. Pwede rin po kayong mag-file ng damages laban sa kabit for alienation of affection. Pero para mapatunayang kasapwat ang biyenan ninyo at mabawi natin ang pera sa ilalim ng unjust enrichment. Nakisip si ate. Mike, wala po ba kayong access sa mga messages? Nila SMS o Messenger? Wala po. Kung makikita lang natin yung usapan nila, yun na sanang 100% proof natin. Pagkababa ng telepono, napaisip ako. Message. Saan ko kukunin at doon? May naalala ako. Yung cellphone ni Derek. Madalas niya lang itong iniwan sa ibabaw ng lamesa sa bahay. Alam ko ang password niya. Anniversary ng kasal namin. Kung siya ang nagsilbing tulay sa nanay niya at sa kabit niya, siguradong may naiwang bakas nung gabing iyon. Habang naliliho si Derek, tahimik kong kinuha ang phone niya. Inilagay ang password at binuksan ang telegram. Sa unang tingin, walang kahina-hinala. Pero nang buksan ko ang archive chats, nahanap ko ang matagal ko nang hinahanap. Isang group chat nilang tatlo. Si Derek, Mama Anita, at Alisa. Nanginginig ang mga kamay ko. Pero kalmado kong binasa ang buong chat history. October 15, 2024. Mama Anita Alisa Hija. Ita-transfer ko na yung part. NG bayad. Sa ospital pumasok na yung pera galing kay Kat. Alisa, maraming salamat po. Mama Anita, sa next week na po ang admit ko. Derek, ma. Thank you. Babawi ako. Promise. November 8, 2024. Mama Anita Alisa Hija. Salamat sa Diyos at malusok ang apo ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Alisa, thank you po talaga. Mama Anita, dahil sa inyo, ang ganda ng kwarto ko ngayon. Nakakapagpahinga ako ng mayos. Okay naman po kami ni baby. Derek, ma. Baka pwede mong hingan ulit sikat ng konting dakdak this month. Mama Anita, naintindihan ko. Ako na ang bahala. December 20, 2024. Alisa, Mama Anita. Halos ready na po for opening ang cafe. Yung balance na lang po sa mga contractors ang kulang. Mama Anita, magkano pa ba ang kailangan? Alisa, nga? 150 ka po. Mama Anita, sige. This week, ipapadala ko. Derek, ma. The best ka talaga, ibabalik ko rin ito lahat. Hindi ko na kayang basahin ang susunod. Naktilim ang paningin ko. Mabilis kong kinuhanan ng litrato ang buong conversation gamit ang sarili kong phone. Direktang ebidensya. Boom! Tumigil ang pata ng tubig sa banyo. Mabilis kong ibinalik ang phone ni Derek. Sa pwesto niya at umupo sa sofa. Paglabas niya, nakpanggap akong nanonood ng balita. Kadulo. Anong pinapanood mo? Wala. Balita lang. Gutom na ako.
Puwal mo pa akong ipagluto na noodles. Suwa. Habang naglalakad, siya papuntang kusina. Napakuyom ang mga kamao ko. Ngayon, hawak ko na ang lahat. Ang kabit, ang anak, ang cafe, ang kondo, at higit sa lahat, ang mismong nanay niya na nakpondo na lahat ng ito. Gamit ang sarili kong pera, 10 taon, dahil sa utang na loob at konsensya, sinuportahan ko ang pamilya nila at ang perang iyon. Ginamit lang nila para bayaran ang panloloko sa akin ng sarili kong asawa habang hinihintay kong maluto ang noodles. Binuo ko na ang mga susunod kong hakbang. Hindi ako sisiha. Hindi ako iyak. Hindi ako gagawa eksena. Kikilos ako ng may eksaktong kalkulasyon. Pagbabayarin ko sila ng bawat sentimo. Asa legal na paraan. At ang unang ginawa ko. June 24. 2025. Eksaktong 11:00 p.m. Pinuksan ko ang banking app ko. Hinanap ko ang auto-transfer schedule sa account ng biyenan ko. During 25th of the month. Ipaiusa. 0, 0, 0 pesos. 10 taong, tuloy-tuloy. Nanatili ang dalir ko sa ibabaw na cancel auto-transfer. Hindi ako nagatubili. Click. Cancelled ang auto-transfer. Nang makita ko ang notifikasyon na yon. Parang nakatanggal ngang malaking tinik sa dibdib ko. At kasabi nun, namu ang tensyon sa katawan ko. Simula na laro. Kapag pinutol mo ang supply ng hangin. Kusang lalabas ang tunay, nilang kulay, kinaumagahan. Pumasok ako sa opisina, nang mas maaga kaysa sa dati. Bago pa man magising si Derek. Ayoko siyang makita, pag-dating sa opisina. Ipinatawa ko agad si Sarah. Sarah, we starting today. I block mo ang corporate credit card ni Sir Derek. Pati na rin ang gas allowance ng service car niya. Ma'am Kat, biglaan naman po yata. Kung magtanong siya, ay, sabihin mo kakausapin ko siya mamaya. Gawin mo na agad ngayon. Noted po. Pagkatapos, tinawagan ko ang head of security na si Vic. Vic, simula ngayon, i-restrict mo ang access ni Sir Derek. I-block mo ang ID niya sa pagpasok sa mismong office ng CEO. Sa server room. At sa accounting department. Ma'am Kat, pwede ko po bang malaman ang rason? May internal audit tayo. Mamaya ko na ipapaliwanag ang detalye. So people, naibigay na ang lahat ng utos. Ngayon, isa na lang ordinaryong empleyado si Derek na walang kapangyarihan. Walang credit card. Walang libreng gas. Walang access. Sa mga importanteng kwarto, bandang 10:00 ng umaga. Tumawag siya. Kat, ayaw gumana ngang karko may lunch pa naman kami ng kliyente. Pero nagde-decline. May internal financial audit kasi tayo ngayon. Kaya nakablock muna yung mga cards. Tinitingnan namin yung lahat ng representation expenses. At hindi mo man lang sinabi, sa akin PR director ako kaya nga. Dahil director ka. Ang audit ay hindi kailangang i-announce. Tila umurong ang dila ni Derek. Hanggang kailan ito nakablock? Hanggang matapos ang checking. Maka 1 linggo siguro. Mag-personal cash ka muna. Kat, anong kalokohan ito binaba ko na ang telepono? Sumapit ang 25. Bandang 9:00 ng umaga. Tumawag ang biyenan ko. Eksakto sa inasahan ko. Katrina. Yes. Mama Anita.
Hindi pumasok yung padala mo ngayong buwan. Malambing pa rin ang boses niya. Pero may halong ka ba? Ay. Sorry po. Baka nakalimutan ko. Titignan ko na lang mamaya. Oh. Oh. Alam kong busy ka. Naintindihan ko. Pero Kat, kailangan ko kasi talaga yung pera ngayon. End of the month na. Bakit? Po may problema ba wala? Wala naman. Kinakapos lang sa budget sa bahay. At dito na niya sinabi ang linyang iyon. Naintindihan ko namang busy ka. Pero kung ang manugang ko na nga ang hindi sumisipo sa mga family reunion. Tapos titigil pa siya sa pagtulong sa pamilya. Medyo nakakasama naman, yata ng loob. Diba, nang marinig ko ito? Lahat ng emosyong kinimkim ko sa loob ngang 10 taon ay umakyat sa lalamunan ko. Pero pinanatili ko ang lamig ng boses ko. Mama Anita, hingin ninyo po ang perang iyan sa nanay ng bagong apo ninyo. Katahimikan sa kabilang linya. 5 segundo. 10 segundo. Ano biglang nagbago ang boses niya? Nawala ang pagiging malambing. Naging matalim ito. Katrina, anong pinagsasasabi mong bata ka? Alam ko kung saan napunta ang perang ibinigay ko sa inyo. Sa VIP room sa Stanta. Lux. Sa renta sa kondo. Sa Rockwell. Sa pagpapatayo ng kafe. Alam kong ibinigay ninyo ang pera ko kay Alisa. Ikaw nabasa ko ang group chat ninyo sa cellphone ni Derek. Pumasok na padala ni Kat. Ita-transfer ko na yung bayad sa ospital. Kung kulang sa kontraktor. Sabihin mo lang. Nakita ko ang lahat. Mama Anita. Natamema. Ang biyenan ko. 10 taon. 10 taon ninyo akong kinonsensya. Dahil lagi akong nagtatrabaho. At wala akong time sa pamilya ninyo. Sabi ninyo bumawi ako gamit ang pera. Naniwala ako sa inyo at nagpadala ako. Pero hindi ko inasahang gagamitin ninyo ang pawis ko para bayaran ang panganganak ng kabit ng anak ninyo. Katrina, hindi totoo iyan, wala na kayong makukuhang. Kahit isang kusing sa akin. Mula ngayon, manghingi kayo ng sustento sa paborito ninyong manugang na si Alisa. Ang kapal na mukha mong kausapin ng ganyan ang nanay ng asawa mo, sigaw ni Mama Anita. Pero wala na itong epekto sa akin. Makikipag-usap na lang po sa inyo ang abogado ko. Paalam. Binaba ko ang tawag. Tumawag ulit ang cellphone ko. Pero hindi ko na pinansin. Nakasampung missed calls siya. Makalipas ang kalahating oras. Si Derek naman ang tumawag. Kat? Anong ginawa mo? Anong ginawa ko tumawag? Si Mama. Umiyak, sabi niya ayaw mo na raw magbigay nga pera. At kung ano-ano raw ang ibinibintang mo sa kanya. Hindi iyon bintang. Facts ayon. Anong facts, nababali ka na ba? Halu-halong kaba at galit ang naririnig ko sa boses niya. Derek? Malamig kong binanggit ang pangalan niya. Umuwi ka sa bahay before 6 p.m. Kailangan nating mag-usap. Kapag wala ka rito, ididiretso ko na sa next step ang kakawin ko. Anong next step? Huwag kang ang binaba ko ulit ang linya. Kinahapunan. Tinawagan ko si Ati. Mike? Ati. Mike? Mag-umpisa na tayo. Ready na ba kayo? Yes. Ma'am Kat, kakausapin ninyo na ang asawa ninyo ngayong gabi. I-record ninyo ba po? Okay. Ilang paalala lang po. Una, walang sisiha. Walang mumura. Walang pananakit on your end. Pangalawa, siguraduhin ninyong ma-record sa audio na inaamin niya ang kasalanan niya. Pangatlo, bawal kayong magbigay ng pananakot o mga
illegal na demands. Noted po. And ma'am, kung magmakaawa man siyang, patawarin ninyo siya. Huwag kayong bibigay. Ang taong nanloko minsan. Ulitin at ulitin iyan. Huwag kayong mag-alala. Attorney, buo na ang desisyon ko. Pakababang ang telepono. Naksen ako ng memo sa lahat ng empleyado. Starting tomorrow, magsasagawa tayo ng internal company audit. Strictly monitor ang financial reports ng Public Relations Department at lahat ng representation expenses. Please prepare all relevant documents. Si Derek ang head ng department na iyon. Pagkabasa niya nga muna ito, malalaman niyang umiikot na ang lubid. Salik niya, 10 minutes before 8. Nakaupo ako sa sala at hinihintay si Derek. Naka-on na ang voice recorder sa phone ko. Saktong 8:00. Tumunog ang seradura. NZ Pinto. Pumasok si Derek. Pulang-pula ang mukha niya at parang hindi mapakali ang mga mata. Kat? Ano bang nangyayari? Anong sinabi mo kay mama umupo ka? Sinuwa ko ang sofa. Nakalangan siya. Pero umupo rin. Derek. Sinosialisan na ni Garcia. Yung owner ang brunch cafe sa BGC. Nak-open noong December. At sa Instagram niya, may picture kayong dalawa na makasamang pinuputol yung ribbon. Namutla si Derek na parang nakakita ng multo. Ah. Ano iyon? Kakilala ko lang. Na-invite ako sa opening. Pumunta lang ako para mag-congrats. At yung panganganak nung kakilala mo. Bakit ang nanay mo ang nakbayad nung November? Nung sinabi mong nasa out-of-town business trip ka. Ang service car mo ay 5 araw na nakapark sa Sen. Lux, nasa akin ang GPS data. Bumuka-sara ang bibig ni Derek na parang isdang nawalan ng tubig. Kat, pakinggan mo ko. May explain ako. Wala na akong pakialam sa explanation mo. Sagutin mo lang ang isang tanong ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Anak mo ba ayon? Katahimikan. Mahaba at mabigat na katahimikan. Tapos yumuko si Derek at bumulong. Sorry. Sa sandaling iyon. Tapos na ang lahat. Nak-anak ang asawa ko sa ibang babae. At sa buong panahon na iyon, binuhay niya ang pangalawa. Niyang pamilya. Gamit ang pera ko. Ang perang ibinigay ko sa nanay niya. Alam lahat ng nanay mo. Gusto lang niya akong tulungan. Gamit ang pera ko. Kat? Toto. Sorry talaga hindi ko ginusto. Nangyari lang na nambabay ka, nangyari lang na nabuntis siya. At nangyari lang na ipinaktayo mo siya ng kafe walang. May sagot si Derek. Derek, mag-impake ka na. Ano mula ngayon? Hindi ka na titira dito. Pangalan ko ang nakapapeles sa kondo na ito. Binili ko bago pa tayo makasal. Wala kang karapatan dito. Kat. Maawa ka. Bigyan mo. Konu isa pang chance. Ako ang may mali. Hihiwalayan ko na si Alisa. Paano yung anak mo? Anong anak magpapanggap? Tayong walang bata magbibigay lang ako ng child support. Pero hindi naman natin kailangang magiwalay. Dahil dito, napangisi ako. Ganito pala siya. Kadesperado at kapatetic. Nakakabilib ka rin talaga. 10 taon mo akong niloko. Binuhay mo ang ibang babae gamit ang pera ko. Ginamit mo pa ang nanay mo bilang kasapwat. Tapos ngayon, humihingi ka ng tawad? Tumayo ako. Huwag ka na ring pumasok sa opisina bukas.
tinatanggal na kita sa pwesto mo bilang PR director. At para naman, sa lahat ng parang ninakaw mo sa kumpanya. Magpa-fila akong kaso. Hintayin mo na lang. Ang mga dokumento galing sa abogado ko. Mas lalong namutla si Derrick. Pati yung kumpanya kukunin, mo alam mo namang wala ako kung wala. Ako yung naganap ng na kliyente natin, tigilan mo na nga ang kasinungalingan. Mo wala kang kahit isang kliyenteng nakuha. Lahat ng trabaho. Sales at development ang gumawa. Ikaw. Nagpa-flash ka lang ng calling card mo dahil asawa ka ng CEO. Naglakad ako papunta sa kwarto. Magimpake ka na at lumayas ka rito bago mag-midnight. Kung hindi, ipapapulis kita. Kante, please sigaw. Niya mula sa labas. Pero isinara ko na ang pinto. At doon, sa likod ng nakasarang pinto, umiyak ako ng malakas sa unang pagkakataon. 10 taon. Ang sakit na malokong taong pinakatiwalaan mo. Ang hapdingang katotohanang ginamit at painprahan ka lang pala ng nanay niya nang walang kaplastik-plastik. Pakiramdam ko. Gumuho ang buong mundo ko. Pero hindi nagtagal ang pag-iyak ko. Hindi ngayon ang oras para umiyak. Oras na para lumaban. Kinabukasan. Pakalis ni Derrick. Dumiretso ako kay Attu. Mike bit-bit ang lahat ng ebidensya at ang voice recording. Ati. Mike. Narecord po ba ng mayos? Yes po. Malinaw na inamin niya ang panloloko niya at kinumpirma. Nakasabwat ang nanay niya. Perfect. Sapat na po ito para patunayan na siya ang sumira sa kasal ninyo. Sabi ni Ati. Mike habang nagsusulat sa whiteboard niya. Ngayon, may 3 tayong direksyon na tatrabahuhin. Una, file niya annulment o legal separation at paghahati ang nyari-yarian. Dito sa Pilipinas, wala man tayong absolute divorce. Lalabanan natin na mapunta sa inyo ang mas malaking parte ng assets at ipapamuha sa korte na ginamit niya. Ang pera ninyong mag-asawa para sa kalokohan niya. Pangalawa, isasampa natin ang kasong unjust enrichment laban sa biyenan ninyo at kay Alisa. Nagbigay kayo ng pera para sa pangangailangan ng pamilya. Pero inilipat niya ito sa ibang tao nang walang pahintulot ninyo. Under sa Civil Code of the Philippines, may karapatan tayong bawiin ng pera. Unang beses. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pero sapat na po ba ang ebidensya natin para doon kailangan natin ng solid paper trail? Bank statements. Resibo ni hospital. Transfers papuntang cafe. Ang telegram chat ninyo ay magandang ebidensya para makakuha tayo ng supuena sa bank accounts nila. Naintindihan ko po. Pangatlo, ang pagprotekta sa kumpanya ninyo. Ito. Puwede nang mahing criminal case. Estafa or qualified theft. Ang paggamit ng corporate card for personal use at paggawa. Ang fake liquidation reports. Handa po ba kayong ituloy ito hanggang dulo? Napaisip ako. Ayoko naman siyang mabulok sa kulungan. Gusto ko lang mabawi ang perang ninakaw niya sa kumpanya. At siguraduhin hindi na siya makakalapit kahit anino sa negosyo ko. Kung ganon, magpa-file tayo ng civil case for damages for the company. And for his employment, kailangan natin siyang i-terminate. Formally under loss of trust and confidence. Nasa bylaws po ba natin ang proseso para sa pagtanggal ng Director Opo? Good. Magbatawag kayo ng Board of Directors meeting this week. Ilatak ninyo sa kanila lahat ng ebidensyang ito. Pagbalik ko sa opisina, wala na si Derrick. Pero bandang tanghali, nag-text siya. Kat,
Maawa ka naman. Mag-usap tayo please. Hindi ko nireplyan. Alas 13 hapon. Pumasok si Sarah sa office ko. Ma'am Kat, nireconcile ko na po ang lahat ng reports ni Sir Derek. Tingnan ninyo po. Sa loob ngang 2 taon. Nakapag-withdraw si Derek ng halos 5 million pesos gamit ang cash advances at corporate card niya. Kalahati nito. Walang mayos na resibo, puro marketing at representation expenses lang ang nakasulat. At palusot lang pala ang lahat ng iyon dahil direktor siya. At dahil asawa ninyo po. Medyo nahing maluwak po kami sa approval. Kasalanan ko po yata. Nakayukong sabi ni Sarah. Hindi mo kasalanan ito. Sarah, ako ang nakulang ng pansin. Gawan mo ito ng kopya para sa abogado natin. Yes po. Nang gabing iyon, tumawag sa akin si Alisa. Sa una, ayokong sagutin yung unknown number. Pero sinagot ko rin. Hello, Ma'am Katrina, si Alisa po ito. Kakaibang kalmado ang boses niya. Anong kailangan mo nalaman ko po kay Derek na alam ninyo na ang lahat? Gusto ko po sanang huminging tawad. Alam ko po noong una pa lang nakasal na siya. Pero nakipagrelasyon pa rin ako at nagkaanak kami. Tumigil siya, saglit at saka nagsalita ulit. Ma'am Katrina, biktima rin po ako dito. Sabi po ni Derek, malapit na kayong magiwalay. At sabi niya, half-owner siya ng IT company ninyo. Kaya pak nahiwalay kayo. Makakakuha siya ng napakalaking pera. Napatawa ako ng malakas. Sobrang nakakatawa ang kalokohan ng asawa ko. Half-owner ako lang ang nag-isang shareholder ng kumpanya. 100% pag-ari ko. Wala kahit 1% si Derek. Ano po at tungkol naman sa sinasabi niyang makakakuha siyang malaking pera? Dahil sa pagnanakaw niya sa pondo ng kumpanya. Lalabas, siya sa kasal na ito, nabaon sa utang. Narinig ko ang mabigat na pahinga ni Alisa sa kabilang linya. Ibig sabihin, niloko niya lang din ako. Ma'am Katrina? Kaya po ako tumawag. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nanginginig na ang boses niya. Duwe na yung loan ko para sa cafe. Wala na akong pambayad sa renta sa kondo. Kailangan ng anak kong gatas at diaper. Tapos hindi na sinasagot ni Derek ang tawa ko. Wala na akong pakialam diyan. Ma'am Katrina? Parang awa ninyo na. Naniwala lang po ako sa kanya. Alisa. Malamig, kong putol, sa kanya. Kapag kumabit ka sa lalaking may asawa, kailangan handa ka sa consequence. Sana inimbestigahan mo muna kung sino talaga ang asawa niya at kung sino ang tunay na may pera. Huwag kang hihinging ang simpanya sa akin. At kung may kailangan ka kay Derek, idemanda mo siya for child support. Huwag mo na akong tawagan ulit. Binaba ko ang tawag. Nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nanggagaliting galit. Kinagabihan, si Derek naman ang tumawag. Sinagot ko. Ket now dement si Elusa na Fimukelfias. 1,000 pesos a month na child support. Obligahin daw. Ako ng bata, saan ako kukuha ng ganun kalaking pera? Tinanggal mo ako sa trabaho. Nakablock lahat ng cards ko. Problema mo na iyan. Kat, maawa ka sa akin. Mamatay ako nito. Hindi ka mamatay. Maglalakad ka papapuntang korte. Kailangan mo pang bayaran ang inutang mo sa kumpanya. Binabo ko ang tawag. Kinabukasan, ipinatawag ako ang Board of Directors meeting. Puno ang kwarto ng mga board members.
Inilata ko ang nga papeles. Agenda for today. The formal termination of our PR director. Derek Makalintal. Nakbulungan ang magkatao. Ma'am Kat, anong nangyari? For the past 2 years, ginamit ni Direktor Makalintal ang Pondo NG kumpanya para sa personal niyang interes. Umabot sa 5 million pesos. Ang ninakaw niya gamit ang peke at tampered na liquidation reports. Bukod doon, hindi niya ginagampanan ang trabaho niya habang tumatanggap ng sweldo at bonuses. Ipinakita ko ang mga bank statements, KPS logs, at mga pekeng resibo. Malinaw na ebidensya ang lahat. Based on these facts and our company bylaws, I move to terminate Derek Makalintal for loss of trust and confidence. Nakatinginan ang mga board members. Ma'am Kat, wala po bang halong personal matters ito maingat na tanong ng isang direktor? Ang personal issues namin ay ayusin namin sa korte. Ito ay purong proteksyon para sa kumpanya. Kung hindi ko siya asawa, matagal na siyang tinanggal at nakulong. All in favor, lahat ay naktaas ne kamay. Unanimous. Pagkatapos ng meeting, ay pinadala ko kay Derek ang formal na notice of termination. Kinagabihan, pumunta si Derek sa opisina. Tumawag ang guard. Ma'am Kat, nandito po si Sir Derek sa lobby. Nakablock na po yung ID niya. Nagsisigaw po. Anong gagawin namin pabayaan ninyo siyang tumayo diyan? Huwag ninyong papapasukin. Copy po. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Nakatayo si Derek sa labas ng building. Nakatingin sa itaas. Mukha siyang kawawa. Saan na napunta ang taong minahal? Ko 10 taon na ang nakakaraan, tutuba siya. O ginawa ko lang siyang perpekto sa isip ko. Nag-vibrate ang phone ko. Tumatawa ang biyenan ko. Hindi ko sinagot. Sumunod ang isang text message, Katrina. Kailangan nating mag-usap. Parang awa mo na. Dinelete ko ang text. Gabi na nang tumawag si ati. Mike. Ma'am Kat. Nag-reach out sa akin yung abogado ng asawa ninyo. O tapos nakikipag-settle out of court. Gusto niya ng mabilisang separation of properties. Pero pakiusap niya huwag na raw nating ituloy ang kasong estafa at iwanan na lang natin sa kanya yung ibang assets. I reject ninyo. So, makikita na lang tayo sa korte, yes. See you in court. Makalipas ang 1 buwan. July 2025. Unang hearing. Ang init sa Metro Manila. Pakpasok ko sa sala ng korte. Nakaupo na si Derek katabi ang abogado niya. Mukha siyang luma. Maluwag ang suot niyang suwet. At baksak ang katawan. Pumasok ang judge at nagsimula ang hearing. Tumayo si ate. Mike. Your Honor. The plaintiff is seeking legal separation due to marital infidelity and the equitable division of properties. Furthermore, we filed a separate civil suit to claim 5 million pesos in damages for the funds the defendant illegally embezzled from the plaintiff's company. Sumagot ang abogado ni Derek. Your Honor, inamin na kliyente ko ang isyung infidelity. Ngunit ang halagang 5 million ay masyado namang exaggerated. Karamihan sa mga ginastos na iyan ay for representation expenses at kailangan para sa negosyo. Kailangan sa negosyo putol ni ati. Mike, ang pagpili mamahaling strola. Ang pagbabayad ng kalahating milyon sa VIP maternity ward. At ang pagbili ng mga equipment para sa cafe na kabit niya. Representation. Expenses po ba iyon? Napakunot no ang judge.
May ebidensya ba ang defense na ang mga ito ay para sa business, Your Honor? Nautal ang abogado ni Derek. Inaamin pong kliyente ko na may bahagi na hindi nagamit sa tama. Pero hindi po totoo ang 12. 5 milyong. Totoo iyan. Sagot ni Otti. Mike sabay abot ng makapal na folder sa judge. Nandiyan po ang resulta ng independent audit. 70% ng mga resibo ay fake o walang kinalaman sa company operations. Admitted to the records. Sabi ng judge, paglabas ng courtroom. Sinubukan akong lapitan ni Derek. Ay Kat. Wait lang tara na. Ate. Mike. Hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. Pagbalik ko sa opisina, nasalubong ko si Sarah. Ma'am Kat. Kumusta po ang hearing? Okay ba sobrang laking tulong ng mga records mo? Sarah. Salamat. Salamat sa Diyos kasi. Ma'am. Medyo maingay na po sa opisina. Alam na ng lahat na hihiwalayan ninyo si Sir Derek. Alam ko. Hindi rin naman talaga may tatago ito. Nahihirapan po ba kayo bakas ang sinserong awa sa mga mata ni Sarah? I'm fine. Mas gumaan pa nga ang pakiramdam ko. Wala nang kasinungalingan sa buhay ko. Nang gabing iyon, nakatanggap akong kopyang demanda ni Alisa laban kay Derek. Child support and paternity suit. Tisawu. 0 pesos every month. Habang tinitingnan ko ang papel, naisip ko, saan kukuha? Si Derek ng pera tinanggal siya sa trabaho. Nakablock ang credit cards. At higit sa lahat, hindi na siya makakahingi sa nanay niya dahil putol na ang supply mula sa akin. Kinabukasan, may text mula kay Mama Anita. Katrina, mali ako. Patawarin mo na kami. Gusto kitang makausap kahit sandali lang. Please? Ito ang unang beses na inamin niya ang kasalanan niya. Pero hindi na ako nag-reply. Makalipas ang 2 linggo. Ginanap ang pangalawang hearing. Ngayon naman, para ito sa kaso ko labang kina, Alisa at Mama Anita, para sa unjust enrichment. Nandoon si Alyssa. Pagkakita niya sa akin. Agad siyang yumuko, inilatak ni Ati. Mike ang ebidensya. Ang defendant na si Alyssa ay may relasyon sa asawa niya kliyente ko. Kahit alam niyang pamilyado ito. Tumanggap siya ng napakalaking pondo at gamit galing kay Derek at sa biyenan ng kliyente ko perang galing lahat sa bulsa ni Katrina. Nag-object ang abogado ni Alisa. Nalinlang lang po ang kliyente ko. Sinabi ni Derek na malapit, na silang magiwalay at pera niya iyon. Nalinlang inilabas ni Ati. Mike sa projector ang screenshot ng usapan nila. Ito po ang telegram chat nila. Quote, dahan-dahan lang tayo. Baka maginala yung asawa ko. Alam na alam niya ang totoong status ng lalaki na mutla si Alisa. Dagdag pa rito. Patuloy ni Ate. Mike, nakakuha ang kabit ng pera ng labak sa batas mula sa biyenan ng kliyente ko. Mula October hanggang February. Umabot soet. 2 milyon pesos ang natransfer papunta kay Alisa at sa mga supplier ng cafe niya. Tiningnan ng judge ang bank statements. Nasaan ang ebidensya na pag-aari? Ito ng plaintiff. Ito po ang bank history ng kliyente ko. Ipinasa ni Ati. Mike ang mga dokumento. Tuwing 25th of the month. Nakta transfer siya ne yüzelle. 000 pesos kay Mama Anita. At kinabukasan mismo. O pakaraan ng 2 araw. Nakta-transfer naman si Mama Anita papunta kay Alisa. Dagdag pa sa group chat.
Malinaw na sinabi ni Mama Anita. Pumasok na ang pera galing kay Kat. Ita-transfer ko na ang bayad sa ospital. Katahimikan sa loob ng korte. Kagat-kagat ni Derek ang labi niya. Tinatakpan ni Alisa ang mukha niya. Wala nang may sagot. Ang mga abogado nila. Paglabas nung kot. Hinarang ako ni Alisa. Ma'am Katrina. Please. Tumabi ka. Sorry po. Inaamin ko po. Nakamali ako. Pero biktima rin po ako. Niloko lang ako ni Derek. Tinitigan ko siya sa mata. Wala akong pakialam kung niloko kanya o hindi. Pumasok ka sa relasyon na may asawa. Kaya harapin mo ang consequence. Kung wala kang panggatas ng anak mo, huwag kang manghingi ng awa sa akin. Ay demanda mo ang asawa ko. Tinalikuran ko siya sa parking lot. Hinabol ako ni Derek. Kat. Wait lang, hindi ako huminto. Mag-usap naman tayo o sinubukan niyang hawakan ang braso ko. Don't touch me. Malamig na parang yelo ang boses ko. Kat. Mamatay na ako. Walang gustong tumanggap sa akin sa trabaho dahil sa record ko naghahabol. Si Alisa ng child support. Tapos si Mama munti nang atakihin sa puso. Paano na ako, so tulungan mo naman ako. Please. Naging mag-asawa tayo ngang 10 taon. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ikaw ang sumira sa 10 taon na iyon. Huwag mo na akong kakausapin. See you in court. Sumakay ako sa kotse ko. Sa rearview mirror. Nakita ko siyang nakatayo. Sa gitna ng parking lot. Kawa-awa. Wasa. Dati. Baka nawa pa ako. Pero ngayon. Alam kong siya mismo ang pumili ng landas na iyan. Pagbalik ko sa opisina. Ipinatawag ko ang top management. Ma'am Kat. Anong gagawin natin? Sa bakanteng posisyon ng PR Director, i-merge ninyo ang department sa sales. Ang sales head na ang hahawak na lawa. Noted po. At isa pa. Simula ngayong buwan. Magiging regular na ang internal audit natin. Hindi na pwedeng maulit ang ganitong insidente. Kinagabihan. Tumawag si Ate. Mike. Ma'am Kat, dumating na ang official records. Galing sa bangko ni Mama Anita. Ang perang transfer niya kay Alisa. Umabot pa sa 20 milyon pesos. Mas malaki sa inasahan natin. Talaga ba? At yung reply galing sa Saint Luke's. Naktukma din. Kalahati ng bill sa ospital ay galing mismo sa bank transfer ni Mama Anita. Pwede nating bawain ang nasa 5 million under unjust enrichment. Good job. Attorney. Nang gabing iyon sa bahay. Naksalin akong isang basong wine. Naalala ko nung una kaming makakilala ni Derek. 10 taon na ang nakararaan. In love ako noon. Pero totoo ba talaga iyon o nakita ko lang yung gusto kong makita sa kanya? Wala na yung halaga ngayon. Ang mahalaga. Tapos na ito. Tinas ko ang baso ko habang nakatingin sa city lights ng BGC. Cheers to a new beginning. Sabi ko sa sarili ko, August 2025. Pangatlong hearing. Pinatawag si Mama Anita bilang witness. Nang makita ko ang biyenan ko sa witness stand. Nakaramdam ako ngang konting kirot. Sobrang tumanda ang itsura niya at bumaksak ang katawan niya. Pero agad ko ring pinatay ang emosyong iyon. Nagsimulang magtanong si Ate. Mike, buwan-buwan ba kayong nakakatanggap ng 150,000 pesos mula sa plaintiff sa loop ngang 10 taon opo? Nanginginig ang boses niya. Saan ninyo ginagastos ang pera sa pang-araw-araw?
Sa pamilya. Sa pamilya. Mag-isa lang kayong nakatira. Naubos ninyo ang 150 pesos buwan-buwan. Para sa sarili ninyo ano? Sa gamot. Sa pagpapayos ko bahay. Mrs. Makalintal. Under oath po kayo. Ipinakita ni Otto. Mike ang nga resibo. Base sa bank records? Malaking porsento ngang pera ang inililipat agad kay Alisa. Tuwing nakpapadala ng 150,000 ang kliyente ko. Kinabukasan nakpapadala kayo en 75,000. 000. Usain. 000 kay Alisa. Kayo ang nagbayad sa stanyo. Lux. Ito ba ang tinatawag ninyong pang-araw-araw na gastos? Tahimik lang si Mama Anita. Inamin ninyo po ba na ang perang galing sa inyong legal na manugang ay pinambubuhay ninyo sa kabit at anak ngang asawa ninyo sa labas? Hindi ko alam. Ang gagawin ko umiyak nang malakas si Mama Anita. Sabi ni Derek. Magkakaanak siya. Apo ko yon anong. Gusto mong gawin ko. At dahil dun, ninakawan ninyo ang legal na asawa ang anak ninyo. Laging busy, si Katrina, hindi siya umaaten ang mga gatherings namin, siya mismo nagsabi na babawi siya sa pera hindi. Ako nagnakaw, humingi kayo ng pera gamit ang dahilan ng gastusin sa bahay at sa pamilya. Pero ginamit ninyo, iyon para paktakpan ang kalokohan ng anak ninyo. Iyan po ang tinatawag na unjust enrichment. Yumuko na lang si Mama Anita at humagulgol. Wala na akong naramdamang awa para sa kanya. Tapos, si Derek naman ang tinanong. Inamin mo bang kumuha kang pera sa kumpanya? Tanong ni Ati. Mike, kulang kasi ang pera ko para buhayin sina Alisa at ang bata. Humingi akong tulong kay Mama noong una. Tapos napilitan na akong kumuha sa kumpanya. Ibig sabihin, sinadya mong nakawan ang negosyo ng asawa mo para buhayin ang pangalawa mong pamilya. Sorry. Kanino ka nagsosorry? Tumingin si Derek sa akin. Katulo. Sorry. Naguluhan lang ako. No further questions. Mading sabi ni Ati. Mike, paglabas ng kotse. Nilapitan ako ni Mama Anita sa hallway. Katrina, parang awa mo na. Itigil mo na ito, makukulong si Derek dahil sa utang sayo. Mababenta yung lumang bahay ko pambayat sa demand mo, pamilya mo pa rin kami. Pamilya, malamig ang boses ko. Ang pamilya, hindi binabayaran. Ang kabit ng anak habang ginagatasan ang manugang. Ako lang ang pamilya ko ngayon. At huwag na huwag ninyo na akong tatawaging pamilya. Tinalikuran ko siya at iniwan ko siyang umiyak doon. End of August 2025. Final hearing. Nandun kaming lahat. Ako, si Derek, si Alisa, at si Mama Anita. 3 buwan na ang nakalipas. Makakasabat. Pasilang 3 na inubos ang pera ko at pinaktatawanan ako patalikot. Ngayon nagsasampahan ng demanda sina Alisa at Derek para sa child support. Nakatali sa malaking utang ang biyenan ko at si Derek ay malapit ng mabangkarote. Pumasok na ang closing statements. Magaling na inilatak ni Ati Mike ang lahat ang panloloko. Ang pagnanakaw sa kumpanya. Ang pagiging kasapwat ng nanay at ng kabit. Binigyan ako ng pagkakataon ng judge na magsalita. Tumayo ako. May dala akong kodigo. Pero hindi ko na ito binasa. Your Honor. 10 taon kong sinubukan maging mabuting asawa. Nagtrabaho ako ng mabuti para sa kinabukasan
ken pamilya namin. Sinisi ko ang sarili ko dahil wala akong oras para sa mga kamag-anak niya. Kaya nakpadala, ako ngang malalaking, halaga ngang para-parapunan ang pagkukulang ko. Pero hindi ko alam na yung perang iyon. Ipinambibilingang asawa kong mamahaling stroller para sa anak niya sa labas. Habang ang nanay niya ang nagbabayad ng VIP room sa ospital para sa kabit niya. Katahimikan sa buong sala. Niloko ako ngang lahat asawa ko. Biyenan ko. Mga taong itinuring kong pamilya. Sabi ni Derek. 10 years. Kami. Pero yung 10 years na yon, ginamit niya lang ako. Ginamit niya ang pagmamahal ko. Ang kumpanya ko. At ang pera ko. Yumuko si Derek. Tumingin ako kay Mama Anita. Mama Anita, ginamit mo yung guilt ko at nakonsensya ako. Habang nakpopondo kayo ng kabit ng anak ninyo. Humagulgol siya. Tumingin ako kay Alyssa. Alisa, alam mong may asawa siya. Pero pinili mong gamaging kabit. Ngayon, pakbayaran mo ang ginawa mo. Humarap ako sa judge. Your Honor, hindi ko lang binabawi ang pera ko. Gusto kong bawin ng dignidad ko. Yung halagang hinihingi ko ay maliit na bagay lang, kumpara sa buhay na sinira nila. Hinihingi ko po ang hustisya, para tuluyan ko ng may sara ang kabanatang itong buhay ko. Umupo ako. Tumango ang judge. Ibababa ang desisyon sa September 15. 2025, Araw ng Hatol. Binasa ni Judge ang desisyon gamit ang formal na boses. The petition for legal separation and annulment between Katrina Santos and Derek Makalintal is hereby granted. The division of assets is awarded in favor of the plaintiff. The defendant, Derek Makalintal, is ordered to pay 5 million pesos in damages to the plaintiff's company for the embezzled funds. The co-defendants, Anita Makalintal and Alisa, are ordered to return the sum of 5 million pesos for unjust enrichment. Furthermore, Alisa is ordered to pay 500,000 pesos in moral damages for alienation of affection. Bang tapos na ang lahat. Naipanalo namin halos lahat ng demands. Paglabas namin ng korte, kinamayan ako ni Ate Mike, congratulations. Ma'am Kat, hindi magiging madaling singilin yan sa kanila. Malamang magdedeklare sila ng bankruptcy o huhulugan na lang nila habang buhay. Wala na akong pakialam kung abutin man ng habang buhay iyan. Ang mahalaga, nakamit ko ang hustisya. Sa parking lot, nakita ko si Derek sa huling pagkakataon. Nakatayo siya sa malayo. Nakatingin sa akin. Pero hindi siya nakalapit. Sumakay ako sa kotse at umalis ng hindi lumilingon. Lumipas ang 6 na buwan. March 2026. Nakatayo ako ngayon sa grand opening ng bagong naming opisina sa isang skyscraper sa BGC. 10th floor. Overlooking ang buong skyline ng Metro Manila. Nagniningning ang logo ng kumpanya ko. Pumalakpak ang mga empleyado. Ma'am Kat, congratulations po. Ang galing ninyong umiti ako. Para sa atin ito lahat. Salamat sa inyo. Lumapit sa akin si Sarah at bumulong. Ma'am Kat, pumasok na po yung unang bayad mula sa korte galing kay Sir Derek? Siya. 000 pesos po. Talaga good. Patuloy siyang magbabayad NG12. 5 million NG pa, 20. Ang bawat buwan, hanggang mamatay siya. Nabalitan kong nahing ordinaryong rank and file employee na lang si Derek sa isang malit na opisina. At ngayon,
Kalahati ng sweldo niya ang kinakaltas ng garnishment para pambayad sa korte. Sinarado ni Alisa ang cafe niya dahil baon na baon sa utang. At nagtatrabaho na lang sa isang fast food chain para mabuhay ang anak niya. Habang si Mama Anita, napilitang ibenta yung malaking ancestral house niya sa Quezon City para may pambayad sa danyos. At ngayon ay nakikitira na lang sa malayong kamag-anak. Pagkatapos ng opening, pumasok ako sa bago kong opisina. Maluwag, maliwanag, at tanaw ang buong city lights. Wala nang wedding photo sa desk ko. Puro pictures na lang kasama ang team ko at mga awards ng kumpanya. Tumunog ang telepono ko. Isang malaking kliyente. Ma'am Kat, congrats sa bagong office. Ang ganda ng lugar ninyo ah. Salamat po. Sir Ian, set natin next week yung meeting for our new contract. Looking forward to it. Pagkababa kong telepono, lumapit ako sa bintana. 10 taon na ang nakalipas simula noong nagumpisa ako sa isang maliit na kwarto. Pinasan ko ang isang walang kwentang asawa at isang mukhang prangbiyenan. Pero ngayon, nabitawan ko na ang lahat ng pabigat na iyon. Nakatayo ako ngayon dito dahil sa sarili kong pagsisikap. At hindi na ako natatakot. Ramdam ko ang buo at perpektong kalayaan. Sumilip si Sarah sa pinto. Ma'am Kat, magse-celebrate po tayo mamaya. Kita-kit sa lobby. Around 6 p.m. Ha? Sure. Umalis si Sarah. Binuksan ko ang pinakaibabang drawer desk ko. Nandun ang huling lumang picture namin ni Derek. Kung saan pareho kaming masayang, nakangiti. Tinitigang ko ito sandali. Tapos kalmado ko itong ipinasok sa paper shredder. Narinig ko ang mahinang pagiling ng makina habang unti-unti nitong sinisira ang papel. Kasabay netunok na iyon. Tuluyan nang naglaho ang nakaraan. Kinuha ko ang bag ko at naglakad palabas. Bagong opisina. Bagong project. Bagong buhay. Kakapagsimula palang lahat.